Sa iyong pananatili sa aking bahay, ay nakita ko ang iyong pagsisikap at determinasyon para magwagi sa mga tasks at makatulong sa iyong mga housemates. Pero gaya ng alam na nating lahat, dahil sa pag-aakala mong ikaw ay naging pabigat, kaya't hindi mo napigilan ang iyong damdamin matapos kayong matalo sa inyong weekly task. Bilang isa sa mga housemates, alam ko kung saan nanggagaling ang iyong emosyon. Bago ka pumasok sa aking bahay, alam ko na dahil sa kawalan mo ng hanap buhay, kaya't pakiramdam mo'y naging pabigat ka sa iyong pamilya at ilang taong nagmamahal sa iyo. Alam ko kung gaano katindi ang hangarin mo na tumayo sa iyong sariling mga paa at magkaroon ng magandang bukas. Pero para marating mo yon, kinakailangan mo munang dumaan sa maraming pagsubok at kung nanaisin ng tadhanay pati na rin hirap. At dahil dito'y kinakailangan mo ng sandalan ng pagmamahal, pagmamalasakit, ng pagtulong at pangunawa ng iyong pamilya at mga taong nagmamahal sa iyo. Pam, sana'y isipin mo na hindi ka nagiging pabigat kung kinailangan mo o inaalalayan ng iba, lalo't alam mo sa sarili mo na ikaw ay hindi tumitigil sa pangangarap at pagsisikap. Darating ang panahon na ikaw naman ang makapagbibigay ng kalinga at suporta sa iyong mga binamahal. Panapanahon lang yan, ika nga. Walang may gusto na lumabas ka ng aking bahay sa ganitong paraan. Pero gayon pa man, ako ay nagpapasalamat sa pagbabahagi mo ng iyong sarili sa akin, sa iyong mga housemates at sa mga manonood. Naway baunin mo ang lahat ng iyong natutunan dito hanggang sa labas ng aking bahay. Salamat po, Kuya. Nais ko rin ipaalam sa iyo na mayroong ka pang isang araw para makapiling ang mga housemates. At bukas ng gabi, ikaw ay lalabas na. Thank you. May nais ka bang sabihin? Salamat po for the experience. I fully accept your decision. Kasi sabi ko nga sa kanila, yung ginawa ko inexcusable. No matter the reason, I should have had more control. Hindi sana ako nagmatigasan ng ulo kasi alam kong masama pakiramdam ko, alam kong may sakit ako eh. Masakit yung ulo ko na hindi ko na naagapan. Pero sa pilit kong ayaw kong maging pabigat sa grupo namin, pinilit ko pa rin lumaban doon sa game. Kahit alam ko na yung emosyon ko, hindi ko under control kasi yung sakit ng ulo ko talaga. Dahil sa sakit nga, nung week na yun, nung virus na meron ako, hindi ko pa na-experience before. Sana I accepted it and said na pwede kong mag-rest ako kahit isang araw lang. Pero nagmatigasan talaga ang ulo ko. Kaya sabi ko, kasalanan ko rin na na-lose yung control ko kasi I should have slept it off. Sana itinulog ko na lang yung sakit ng ulo ko eh. Pero hindi. So, talagang kailangan may punishment. So, hindi ako nabigla or surprised na ganun yung decision niyo po kasi I fully support it. Thank you. Muli ako'y nagpapasalamat sa iyo. Maaari ka nang lumabas ng confession room. Will I have proper time to explain my side as well, Kuya? Oo. Makakalabas ka na to. Thank you. Nakakalungkot, napatawa na nga po ng forced eviction ni Kuya itong si Tom. Ibig sabihin, tuluyan na nga pong ipinapatigil ang botohan. At bukas nga po, sabay-sabay nating sasalubungin si Tom sa harap ng bahay ni Kuya. At hindi pa man sila nakakahinga mula sa forced eviction itong si Tom, kailangan na namang harapin ang ating mga housemates ang nomination night bukas. Bukod naman sa forced eviction itong si Tom, ang ikalawa pang pasabog ni Kuya ay tungkol naman sa pagpasok ng panibagong housemate sa kanyang bahay. Kung ilan ang papasok at kung ano ang kanilang mga pagkatao, malalaman natin yan sa linggo, live na live. Kaya pakatutukan ninyong lahat. Pero paano nga kaya maaapektuhan ng bagong housemate ang takbo ng buhay ng mga nauna ng housemate? Madadagdagan ba ang tensyon o magiging masaya kaya sa loob ng bahay ni Kuya?
Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Samantala, bukas naman po mga kapamilya, iniimbitahan namin kayo sa harap ng bahay ni Kuya dahil magkakaroon po ng autograph signing ang mga Pinoy Big Brother host at ang ex-housemates para sa bagong issue po ng Pinoy Big Brother magazine na out na po sa lahat ng market. I'd like to thank Shapes, Twin Princess, and maraming salamat Dr. Arlene Espina for my Invisalign. And maraming salamat din sa Phases and Curves. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo muli dito pa rin sa pinakamalaki at nag-iisang teleserye ng totoong buhay, ang Pinoy Big Brother Double Up. It's kind of skewed. How it's played. I did that because of my emotions, because I had no control of my emotions. There was nothing about me being sick at all. Like it wasn't a factor. I think, yeah. Hopefully I'll see you outside, maybe after I know. I might go back to the military. Because I don't think I could face people here again after what I did. Because di nila alam nangyari. No, di nila alam nangyari. It's really embarrassing, but I'm gonna go back to the States and like hide out.